Pinasaringan ni Senator Judge Robin Padilla ang mga tila nantutuya sa paghanap niya sa original video ng online press conference ni Vice President Sara Duterte na iniharap bilang ebidensya sa impeachment trial. Ipinaliwanag ni Padilla kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang paglilinaw naman ng legal expert sa issue sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Nang ipalabas sa impeachment trial ang video ng umunay pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla ang NBI agent na nag-certify na authentic o tunay ang video kung nakuha daw ba niya ang original nito mula sa nag-record ng video ng press conference ng Vice via Zoom. Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po. Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Ano po ba yung original? Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Ang sinabing ito ni Padilla, pinutakte online ng tila pantutuya. Kinuwestiyon ang kanyang kaalaman sa mga konseptong legal, kaya sumagot siya sa isang Facebook post. Pinasaringan niya ang anyay mga bayaran na kahit daw alam ang katotohanan ay nililigaw ang mga tao. Hindi niya sinabi kung sino ang pinatutungkulan niya. Aniya, ang press conference na ginawa ni VP Sara sa pamamagitan ng video conferencing app na Zoom ay naire-record at naipalalabas ng live sa pamamagitan ng internet. Maaari raw itong i-record ng host at ng mga kasama sa online conference. Paniwala ni Padilla, yun daw ni-record ng mga kasama sa online press conference ang tinutukoy niyang original. Aniya, yung lahat ng kopya mula sa live feed o live streaming ay duplicate na at pwede umanong mamanipula. Paliwanag ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, ang mga recording online ay tinatanggap na ebidensya basta maipapakita na hindi ito dinoktor. Any recording based on a transmission through online would be admissible as long as it's not tampered. May iba po ang video presentation kaysa physical document, iba ang rules of authenticity. So, palagay ko hindi valido yung objection na kailangan i-presentar yung original. There is no original because every transmission is an original. Ayon kay NBI agent John Mark Calilung, ang video na ipinalabas sa impeachment trial ay nirecord niya sa pamamagitan ng software na nakapagre-record ng live stream videos. Kinuha raw niya ito sa Facebook ni Attorney Harry Roque, kaalyado ng pamilya Duterte. Kaya sabi ni Roque, siya ang pwedeng mag-authenticate o magpatotoo sa video, pati na rin si VP Sara at ang mga kasama sa press conference. The statement of Roque is correct in the sense of the usual. You know, it's a photograph. You have to present the photographer who took the picture. But as I said, in the case of digital transmission, the rules are different. So you don't have to present the one who originally recorded it because the recording is presumed to be the same as the first transmission unless you can show tampering. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.